Nagbabalik ang PTV Sports na kilala sa bansag na Baby Shack at Mr. Extra Rice noon. Ngayon ay naglaro siya sa kanyang bagong koponan sa MPBL. Makipagkwentuhan sa power forward ng Cebu Greats kasama si teammate Jamaica Bayaca dito lang sa Profiles. Every jersey has its own story. Kaya naman, are you ready to hear what's that tea? Samahan niyo kung alamin ang storya ng inyong idol outside the game. Ako si Jamaica Bayaca at ito ang Profiles. Hello teammates! Kasama natin ngayon na ang Slotman at tinaguri ang Baby Shack noon. Walang iba kundi si JR Kinyahan. Hello JR, kumusta ka naman ngayon? Mabuti naman po. Anong feeling na naglalaro ka dito sa MPBL with the Cebu Bulls? May halong excitement, kaba. Kasi actually tumigil na ako 1 year. Wala akong laro, nasa Cebu lang. Kasi kaso sa mga anak, negosyo. Pero nung biglang tumawag si Boss Jan sa akin, at sinabi niyang sa Cebu daw maglalaro ako, hindi na ako nagdadalawang isip. At least ma-represent ko yung namin, yung city namin. Kasama ng mga Pero Cebuanos. You're a Cebuano. Apo. Ayan, baka naman, pwede mo ba kaming turuan ng kahit ilang mga Cebuano na words para sa ating mga teammates? Ayan, paano ba sabihin sa Cebuano ang manood kayo lagi ng PTV Sports na? Tanaw mo permi sa PTV 4. Tanaw mo permi. Tanaw mo permi sa PTV4. Ayun. So, JR, binansagan ka dati na Baby Shack noon, pero ngayon extra rice na rin. So, Okay. if you remember, paano ba nag-start yung mga bansag na to? Actually, nag-start yan nung naglaro ako sa commercial sa Cebu. May pa kasi dati commercial league dun eh. Tapos kung kilala nyo si Sunday Gromo ba yun, yung commentator din. Siya nagbansag sa akin ng Baby Shack kasi dati malaki kasi, mataba, ganon. So, tapos prime pa ni ni Shaquille O'Neal. Pero yung laro namin, hindi naman parehas. Tinawag lang ng Shaquille O'Neal yun, Baby Shack. Doon nagsimula. Pero natuwa ka naman na tinawag kang Baby Shack. Okay lang naman. Yun. Kahit saan, pag saan nagpunta, yun talaga, Palayaw, Baby Shack. Hanggang ngayon, nadadala pa rin. Naalala mo ba yung chicken eating contest yun ni Bo Belga noon? Oo. Sino daw ba talaga yung power eater? Ikaw o si Bo? Si Bo. Bo. Talo ko ni Bo nun. Eh kung maghaharap kayo ni Bo Belga ngayon, sa tingin mo, sinong mananalo? Siguro si Bo pa rin. Kasi ako nagpa-fasting na kasi ako. Tapos mga 3 years na. Pero on and off, pero minsan pag may ganito, may liga na, kino-continue ko na kasi. Tapos yung maliit na lang, yung kinakain, konti na lang yung kinakain ko pala. Kung bibigyan ka na chance, gusto mo bang maging teammate si Bo dito sa Cebu? Oo, but siguro lalong dadami yung fans ng Cebu. Kung mangyari man yun. Kasi Cebu kasi naman din yun eh. Parang Cebuano din. Marunong din siya mag-Bisaya. Taga Bicol. So minsan nagsasalita siya ng Bisaya nung magkasama pa kami. Ano ba yung requirements? Kailangan ba Cebuano para mapunta ka sa Cebu Greats? Hindi naman. Depende na kay boss yan. Pero, kasi, parang gusto nila taga Cebu kasi maraming players na taga Cebu. Parang gusto nila bigyan ng chance. Yung mga taga Cebu. Sayang lang yung nangyari sa unang team. So, may mga taga Cebu din yun na umuwi. Sana makabalik yun sila. Eto, kung may legacy kang iiwan sa Cebu, Baby Shack o Manok Cebu King? Baby Shack na lang. Baby Shack na lang. So speaking of Baby Shack, pwede mo ba kaming sampulan ng pangmalakasang Baby Shack? wala akong ganun. Wala. Baby Shack. Pasensya na, di ako marunong kumanta eh. Anyway, you are 41 years old now and you're considered as a legend, a basketball legend. Para sa iyo, how do you define your legacy in basketball? May ituro yung experience na sa mga bata. Mag-guide sila. Kasi iba na rin yung laro ng ngayon ng basketball, di ba? Puro takbuhan na gano'n. So kailangan mas bata talaga kung maglalaro ka.
akin dito, mag-guide na lang. So, quality minutes, gano'n na lang. Kung bibigyan ka ng chance na bumalik sa PBA, ano ba yung goal mo in your basketball? Mabigyan ng chance, siguro, di na ako maglalaro sa Philippines. Ay, Kahit may chance, di na. Tapos na ako doon. Di na ako maglalaro. Tapos na yung career ko doon. okay, ngayon naman dadako tayo sa very interesting part ng ating segment. So maglalaro lang naman tayo ng Fast Talk. So familiar ka naman siguro sa Fast Talk. Okay, let's play Fast Talk. JR, tall or short? Tall. Extra rice or extra chicken? Extra chicken. PBA or MPBL? MPBL. Free throw or three-point shots? 3-point shot. Basketball or football? Basketball. Coach Yeng or Coach Frankie? Coach Yeng. Oh, Coach Yeng. Paboritong teammate? Teammates na lang, sa rain or shine, yung group namin. Oh. The best yun. Kinaiinis ang teammate? Wala. Masakit na foul or technical foul? Masakit na foul. Kung hindi ka basketball player, anong trabaho mo ngayon? Yun lang hindi ko alam. Okay, anong klaseng tatay si JR? Family-oriented naman. Anong klaseng kaibigan si JR? Palabiro, mabait, gano'n lang. Okay, last question. In one word, sino si JR Kinyahan? JR Kinyahan, pogi si JR. Pogi, yes, I agree. Pogi si JR Kinyahan. Naku, thank you so much. Nag-enjoy ako, JR. Kaya naman, teammates, bibitinin ko muna kayo dahil dito na nagtatapos ang ating episode for today. Magkita-kita tayo sa next episode ng Profiles. Ako po si Jamaica Bayaka.